Magandang hapon po. It's nice to know that you advocate for peace, and you mentioned earlier na you also had your own, experience. I wanted to know, since you're into real life stories, how did you ensure that the film will be authentic to the real life events that the film is portraying? Thank you for that question. Great Star Media Production is into making stories, factual stories, and in doing so, we see to it that we have a lot of researchers. The story of Father Well kidnapping was documented, and we saw to it that our researchers can go back to Basilan and talk to the hostages, the survivors, the families, the Armed Forces of the Philippines officers who joined the rescue operations, specifically Lieutenant Dilag, who received the Medal of Valor award during the time, and Colonel Bacala, Lieutenant Bacala. And we also request the Clarician representative to be with us during the shoot, so that piece by piece, they can tell us, ito ba talaga nangyari, anong mga nangyari. And because also of the testimonies of those who are involved in Basilan during the crisis management committee meetings, yung mga local officials doon, napagtagpi-tagpi lahat ang mga data at mga totoong nangyari. Of course, ang family ni Father Roel Gallardo has also their facts, and through the reports of the media before, different media, and yung pinagtagpi-tagpi na mga kwento and investigations conducted by the Catholic Church, nabuo itong film na ito. Thank you po. Additional question na lang. I'm not sure if you had a hand in selecting the lead character. So, I just wanted to know, ano po yung mga characteristics ni McCoy that led him to playing the lead role? Sabihin ko ba na hindi ikaw first choice? Actually, totoo, hindi si McCoy ang first choice. He's the third choice actually. But when we decided, kasi kailangan namin mag-start, McCoy is in part of that list, and we reviewed his TV shows and lahat ng mga reviews sa kanya. So we finally decided si McCoy na, because si McCoy is one artist na talagang gagawin para sa pelikula. I was so touched and couldn't believe na inihian niya ang kanyang sarili. There was one scene na iihian siya ng kanyang mga kidnappers, and for him to feel na talagang kawawa siya, at siguro iniwasan yung ihi ng iba, yung ihi niya na ang ginamit niya. Hindi siya maarte. Imagine, may flu noon, may phlegm si Mon Confiado, at nung binugahan siya, talaga ang laki-laki ng lumabas kay McCoy. But for him, mas maganda yon, no? Nakita ko sa kanya before kami nag-shoot, talagang pinag-aralan, at walang reklamo kahit nabugbog na siya masyado, because there's this torture scene. Father Roel Gallardo was tortured after he refused to renounce his Catholic faith, was killed. So nakita mo dun yung hirap na dinanan ng aktor, at gaano kabangis yung mga artistang gagamitin like Mon Confiado, JC De Vera, na talagang kawawang-kawawa si Father Gallardo.
Hindi maiwasan na may mga umiiyak during the shoot. Kagaya ng mga pare na nag-witness dun sa shoot dahil narinig ko parang they felt some guilt na wala sila sa tabi ni Father Gallardo nung nangyari na yon. Ang daming emosyon na nabuhos during the shoot. So, McCoy, I believe, is the right actor to portray the character of Father Ruel Gallardo. And to me, he's one of the greatest actor now in Philippine cinema. Wow. Baka pwedeng makahingi ng reaction from McCoy. McCoy's reaction regarding that? Sa first choice po. Yun nga po, totoo po yun, nag-meet lang po kami ni Direk sa isang event. And sabi nga niya sa akin, isang malaking artista na as in ganito lang, ito yung artista na yun na ang talagang mag-oo na dapat. So sige po, ako mag-lead po niyan. Noong una, di ko po siniseryoso kasi baka po kasi nasabi lang o kaya alam kong di matutuloy kasi ang tagal na. So nung tumawag nga po sa akin na ako na ikaganap, sige po, gawin natin. Nung nalaman ko pong pare ang gagampanan ko, kailangan ko talagang aralin, hindi from scratch. As in, nasa point ako ngayon na may ginagampanan ako ibang character. And 360 ang gagawin ko. Kaya sabi ko, Direk, sige, gawin natin kung ano lahat ng pwede ko makakaya. Kaya ultimo lahat na pagpupunta na ako ng script reading, magpapari ako ng damit, magsasalamin ako. Kasi hindi madali na may ginagampanan ako isa, tapos ang gagampanan ko isa, ngayon, itong bilang pare, kabaliktaran, 360. And then yung commitment talaga, siguro, syempre, gusto kong, aminin natin, trabaho. Kailangan natin trabaho. Gusto kong magkaroon ng trabaho. Hindi ko na naiisip na maging malaking artista ako. Kaya, binigay sa akin itong project na to, yung tiwala na bibigay sa akin. Ayoko yun ibalik ng kalahati lang, ng konti lang. Hanggat maaari may balik ko siya na mas malaki pa. Kaya sa mga ganung bagay, ano ba naman yung sa ihi or sa plema? Para sa akin, totoo nangyari ito sa isang tao. Bakit ba ako mag-iinarte? Isang aktor lang ako. Nagampanan to ng isang totoong tao. Doon ako nanggagaling. At nagawa ko yun sa buong tema ng pelikula, which is faith. Kasama ko din talaga na, kaya ko to, Father Ruel, tulungan mo lang din ako. Ayun, hanggang natapos na po namin yung pelikula at di ko rin expect na ganun pala kagrabe ang pinagawa sa akin ni Direk. And I'm very thankful na nalagpas ako yung limitasyon ko na yun. And hindi ko to magagawa din dahil kay Direk, kundi rin sa mga kasama ko dito ngayon. Si Kuya Mon, kay JC, kahit di kami nag-send na dyan, pero si Jerome nandyan. Lahat sila, binibigyan nila yung best nila. What if pa ako na magbibida ulit? Panibagong, ngayon lang ulit ako magbibida, kaya ano ba na ibigay ko yung pinaka 150% ko. Yun lang, at dagdag na rin po talaga na, lagi sasabi niya sa akin direct na, ito rin ang pwedeng daan para magkaroon ng awareness ang tao about kay Father Ruel patungo sa beatification niya. Ang sarap sa feeling nun na ako'y magiging mukha pressured pero mas nangingibabaw sa akin yung faith. Until now, papalabas yung pelikula, sabi ko, sana maganda, sana magkaroon ng kaalaman yung mga tao. May isang Father Ruel Gallardo na Pilipino na nagbuhis ng buhay, hindi lang para sa sarili niya, kundi sa lahat ng tao. Ultimo, sa buong bansa. At sa buong Katoliko na sa mundo. Thank Salamat you very and much. congrats. Thank you as well, Mr. Nicky Wong.